Mahigit 16,000 sundalong Pilipino at Amerikano ang lalahok sa balikatan exercise. Sa sentro ito sa pagsasanay sa pagdepensa sa ating teritoryo. Sakay ng C-17 Globemaster III ng US Air Force, dumating sa bansa ang Mid-Range Capability Missile System o MRC ng US Army. Makasaysayan ang pagdating ng missile dahil ito ang unang pagkakataong ide-deploy ito sa Pilipinas. Kaya nitong masapulang target sa layong 1,000 kilometro, kaya hindi malayong umalma na naman ang China, lalo't abot ng missile ang mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Pilipinas seryoso na sa paghahanda at pagprotekta sa sarili nating teritoryo. Sa tumitinding tensyon at girian sa West Philippine Sea, parehong panig ang naghahanda sa military conflict sa dagat. Ang US at Pilipinas ay magsasanay hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ay paghahanda na rin na talagang hindi patitinag ang Pilipinas sa paglaban sa karapatan sa West Philippine Sea. Ano nga ba ang balikatan exercises? Ano-anong mga bansa ang handang tumulong at sumuporta sa Pilipinas? At hindi ba pag-uugatan muli ng tensyon ang balikatan exercises dahil gagawin ito sa karagatang inaangkin din ng China? Yan ang ating aalamin. Ang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay nangangahulugang suportahan at pagtutulungan ng mga bansa. Naglalayon upang mapabuti ang hukbong sandatahan ng bawat bansa at palakasin ang diplomatikong militar. Layunin pa nito na makamit ang seguridad ng soberanya at ang kahandaang tumugon sa anumang krisis na nagdudulot ng panganib. Lalo pa nga at tumitindi ang tensyon at girian sa West Philippine Sea. Sa Balikatan Exercise 2024, nakahanda at nakatakdang magsanay ang barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas. Yan ay dahil inaangkin din ng China ang bahaging ito ng karagatan sa West Philippine Sea at pinamumugaran pa ng CCG o Chinese Coast Guard, mga Chinese warship at Chinese fishing militia. Sa unang pagkakataon ay magsasagawa ng group sailing at military exercises ang Pilipinas, Amerika at France bilang bahagi ng maritime exercise na gagawin ngayong April 2024. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, sa taong ito lalabas sa hangganan ng territorial waters ang Pilipinas. Magsasanay hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas. Kabilang pa sa lalahok dito ang Philippine Navy, US Navy, Philippine Coast Guard, US Coast Guard at French Navy. Idadagdag din sa pagsasanay ang non-physical exercises gaya ng cyberspace orientation at maging information warfare. Kasama sa mga ikinakasang military drill, ang Multilateral Maritime Exercise. Dito sama-samang maglalayag sa West Philippine Sea ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika. At sa unang pagkakataon, sasama sa formation ang French Navy at ang mga barko ng Philippine at US Coast Guards. Mas malaki at malawak na pagsasanay ito. Ang mga artificial island ng China ay parang mga kabuting nagsulputan at parang nakakahawang sakit na unti-unting kumakalat sa West Philippine Sea. Hindi lamang isa o dalawa, kundi napakarami na ang kanilang naipatayo mula nang sabihin nilang gagawa lamang sila ng masisilungan ng kanilang mga mangingisda. Nais iparating ng sandatahang lakas na seryoso ang pamahalaan sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Sa Lawag, Ilocos Norte naman isasagawa ang sinking exercise. Inaasahang 16,000 ang lalahok sa balikatan. 11,000 dito ay American military personnel. 5,000 naman galing sa Armed Forces of the Philippines. Nasa 13 hanggang 14 naman ang magiging observer sa nasabing pagsasanay. Karamihan dito ay mula sa mga bansa sa Asia, kasama na rin ang India at Japan. Bukod sa US, magpapadala rin ang Australian Defense Force ng 150 contingents. Ngayong buwan ng Abril, magsisimula ang pagdating sa ating bansa ng ilang Amerikanong sundalo na bahagi ng balikatan. Ang malaking tanong dito ay hindi ba pag-uugatan muli ng tensyon ang balikatan exercises sa karagatang inaangkin ng China? Ayon pa sa China Foreign Ministry,
Matagal na raw kinakaladkad ng Pilipinas ang mga bansa sa labas ng rehiyon para back-upan ang pag-uudyok ng Pilipinas nang hindi isinasaalang-alang ang umano'y konsensus ng mga bansa sa Southeast Asia. Pero sa katotohanan, ilang bansa sa Southeast Asia ang kabilang sa 13 bansang magpapadala ng observer sa balikatan exercises. Kabilang ang Thailand, Singapore, Indonesia, Brunei at Malaysia. Kamakailan pa nga ay ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang seguridad sa ating karagatan. Ginawa ito ng Pangulo dahil na rin sa pinakahuling insidente ng pagharang at pambobomba ng tubig ng China sa ating resupply vessel sa West Philippine Sea. Any serviceman, Filipino serviceman is killed by an attack from any foreign power, then that is time to invoke the Mutual Defense Treaty. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Ipinag-utos pa ni Marcos ang pagpapatibay sa maritime domain at awareness, kabilang ang lahat ng maritime-related activities, infrastruktura, mga tauhan, at mga vessels o barko. Mas palalakasin din ang pagprotekta sa pangangalaga sa marine assets, maritime practice, territorial integrity, at coastal peace and order sa mga sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Para magawa ito, binuo ang National Maritime Council sa pagkakaroon ng mga bansang handang tumulong. Nagiging malakas ang ating seguridad at paninindigan, pero mas mainam pa rin na magmula sa ating pamahalaan ang seryosong pakikipaglaban sa karapatan ng ating teritoryo. Masyado na yata tayong kampante, tahimik at masyadong mabait kaya naaabuso ng ibang bansa. Gaya ng China, sa ganito nating ugali ay naging mas agresibo at mapanamantala sa ating kahinaan. Hindi na rin natin maitatanggi na may mga anomalya at kapabayaan sa ating pamahalaan. At tayo ay mapapaisip na lang na baka may mga protektor ang China mula sa ating bansa para makapagpatayo sila ng mga artificial islands sa ating teritoryo. Dahil nakapagpatayo na ang China at mas pinapalawak pa ang kanilang hangganan kahit nasa ating teritoryo, mabisang hakbang na nga ba ang dapat gawin ng ating pamahalaan para matigil na ang ginagawang ito ng China? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!